Alright, magandang araw. Kagabi napanood natin yung Gikan sa Masa. Tila baga ay nagbabadya nung pagbabalik. Ang hindi lang natin sure dito kung anong platform, babalik yung Gikan sa Masa. But, one thing is for sure nakita natin at napanood natin kagabi yung Gikan sa Masa, Pastor Kibuloy with, of course, Tatay Digong. With the platforms ng ating mga, social media vloggers 'no. At, yun nga kagabi, nag-post nga ako sa ating community at sinabi ko nga dun, ano ang napansin ninyo sa gikan sa masa yung kagabi 'no. So, nag-comment down kayo, eto at babasahin natin yung mga iba. And then titingnan ko kung merong nakakuha, nung sagot, na aking naiisip na napansin. Magbasa muna tayo ng mga comments 'no, tignan natin kung may tumama ba dun sa aking naiisip. Sabi ni Janjan TV, sabi panoorin mo, Spokes Hour at 244 episode ni Attorney Harry Roque sobrang ganda, naging pabor kay Pastor Kibuloy yung ginawa ni Risa, DOJ. Oo, tama yun, I agree. Sabi naman ni Nice Tas Grass, pinanood ko sa TV sa TV si MR pa talaga ang nag-turn on. Sinong si Mister. I have noticed that he's calm as of now, he's relaxed, and you could tell he has a look of positivity, freshness, happy. Ewan ko lang, maya-maya. Alam naman natin si Tatay Diggs, he's unpredictable. Yeah, that's true. Sabi naman ni Cotton Dog, ayan, makapagtitiis po kami na hindi kumain ng sapat, subalit ang hindi namin mapagtiyagaan ay ang mapanlinlang na nasa gobyerno. Okay? Jenny B, yan, kalma-kalma pero nang mabanggit ang Germany, alam na this. Kabahan ka na miyaw. Ayan. Hindi niya sinabi pero ano kaya sa palagay ninyo? Hindi kaya, may kinukuhang kayamanan doon 'no, or nakaw na yaman, hindi natin alam. Sabi naman ni user WH2, "Tawa ako ng tawa kay Tatay Digong, sabi ng Diyos, magmura ako ng magmura para makonsensya ang mga magnanakaw." Dun nga ako natawa dun sa sabi niya kay San Pedro. Sabi niya, "Papasukin mo ako kasi meron akong blessing kay Pastor Kibuloy. Kung hindi, paghahampasin kita diyan, hampas ko yung ano, ihampas daw niya yung manok kay San Pedro." Merlin Manny, sabi niya, "Pansin ko yung pagka-jolly good fellow ni Tatay Digong." Oo. Always naman siya, eh. Nagmumura in the sense that somehow magising yung natutulog nilang diwa 'no, dahil daw ano. Sabi naman ni Christine, malakas pa rin ang sense of humor ni Tatay Digong. Oo. Mitchell, ayan, Mitchell, napansin ko sa kanya na chill lang, 'di tulad sa Cebu. Ayan. Alvin Principio, ayan, Godi ka-ramper, sabi niya, "Medyo natutuwa ako dahil si Tatay Digong malakas, sanay siya sa gabi magtrabaho." Oo, gano'n naman talaga siya kahit noon pa 'di ba, yung talk to the people, yun yung nakaka-miss sa kanya 'no. San Goku, yan. Sabi niya sa ngayon hinay-hinay daw muna 'pag nagsasalita na siya doon na mag-all in. Alam niyo yung sabi ko nga, yan yung isang napansin ko, isa sa napansin ko 'no. Maalala ninyo yung interview natin kay Captain Dado? Oo, maalala ninyo, teka nga lang. Yung interview natin kay Captain Dado, ang anong sabi ni Captain Dado, "Wag na wag kayong magpapadala, doon sa" ano ba yung term doon? Ah, yung parang hindi naman sulsol, "Wag kayong magpapadala doon sa instigators na susugod tayo or sugurin natin yung Malacanang or sugurin yung ano." Kasi, automatic na, ah, sworn duty ng PSG or mga kasundaluhan ay protect the president or protect Malacanang. So, hindi tama yun na gawin natin. Kung
protesta tayo, prayer rally, make it very peaceful kasi that's according to the Constitution. So, 'wag tayong ano yun, agitate, 'wag tayong magpapadala sa agitation. Kasi merong magpapanggap niyan na akala natin kakampi, pero gusto lang tayong bulabugin at ano yun, gawin tayong mga radicals para alam mo yun, that's ano and that sinabi yan ni Tatay Digong kagabi. 'Di ba sinabi niya, "Wag niyong gagawin yan, kung mag-prayer rally kayo, prayer rally lang." So, doon tumutugma kaya nga sabi ko, actually re-reaksyonan ko sana 'to, separate pero eto na dito ko na sasabihin kasi nabasa naman natin sa comment. Naisip ko, si Captain Dado ba yung adviser ni Tatay Digong? Kasi tugmang-tugma yung sinabi, 'di ba? Or nanonood ba si Tatay Digong kay Captain Dado? Kasi gano'n na gano'n ang sinabi niya with regard to that. Siyempre, responsibility and duty ng, ating mga kasundaluhan na protektahan pa rin yung, the president under the constitution. Kaya hindi natin puwedeng gawin 'yan, alright? So, okay, continue tayo, continue. Ayan. Ayan sabi ni OFW kami, napansin ko 10 ang sinabi niya lahat ay interesting. Tama. Bega Warp and PRRD is a strategist. He uttered statements that will give Butodja has unfounded optimism. Yan, tama yan. Di ko natapusin yan, Arlene, sabi niya sa isang tanong about sa trips abroad, may taning kailan natin sisingilin si Baby M sa ROI sa gastos. Oo, bibiyahe na naman siya. Oh, ngayong araw na 'to bibiyahe na siya na naman Germany. User FV2, sabi niya, "PRRD is vibrant and sharp, calm for a while but trademark is there." Alright. So far wala pa akong nakikitang ano, wait, parang may nakita ako sa baba ano. Tignan natin, parang may nakita akong malapit doon sa aking naisip. Pearly Yongko, ang napansin ko ay fresh si tatay, okay. Mary, Miriam, ayan ganda diyan, 50 ka na, 'di po halata alright. Approve, puwede ba natin palabas ang music video ng ay 'wag na 'yan, nag-reply ako dito. 'Wag kasi kinopyright nga niyan ako, 'wag na nating anuhin 'yan. Napaka-aptig sa rallies, ingat din sa health, okay. Sabi, "Can't wait for your reaction video of gikan sa masa." Oh, eto na re-reactionan natin. Godika Ramper, sabi niya, "Pangit lang Joe ang video at audio at mahina pa. Pero nanood din po ako, totoong mukhang fresh si tatay, maaaring sa Cebu." Ito hindi siya eksakto pero puwede na rin na sabi kong malapit doon sa aking naiisip, ano. Kaya ba ito, Mitchell sabi niya, "Kaya ba nagpunta ang mga vloggers para maging part sa speech ni FPRD at Pastor Kibuloy sa gikan sa masa at may paliwanag ni pastor yung side niya? Ewan ang daming ganap pero at the end mas nanaig pa rin ang salitang respeto." Okay, ito yung malapit doon sa ano, doon sa naisip ko 'no, ito sige. Actually ganito 'yan, napansin ba ninyo na walang mainstream media na nag-cover dito sa, Gikan sa Masa? Take note, ang Gikan sa Masa is a part of the show ng SMNI. Alright? So, ano 'yan, isa sa mga shows ng SMNI. Ah, we all know na ang ginawa sa SMNI ay indefinite suspension. Grabe 'no, indefinite suspension. Grabe 'yun, may franchise na nga, 25-year franchise pero indefinite suspension on a very small reason 'no, yung parang ang kitid ng kanilang reason. So, napansin ninyo gikan sa masa is supposed to be shown, uh, via platform na mainstream dapat. Kasi Duterte 'yan, 'di ba? And Pastor Kibuloy, alam naman natin na nung nagsalita si Pastor Kibuloy nun, hindi siya nagpakita pero dito nagpakita siya. And take note, saan siya nagpakita? Sa mga vloggers, alright, 'di ba? Yun na yun, Sino-sino yung mga vloggers? Yung mga kaibigan natin, mga vloggers.
Saan galing yung mga vloggers na kaibigan natin? Sa Maynila. Bakit kinailangan nilang pumunta ng Davao? That's a question. Okay. For a Gikan sa Masa to resume the program, okay? Tagal na, eh, halos 2 months na nung pinag-anuhan yung Gikan sa Masa. It should be big time, 'no? Pero saan ibinigay ng Gikan sa Masa show ang kanilang tiwala? Kanino? Sa ating mga kaibigan vloggers. Siguro kung nagtataon na nasa Pilipinas tayo baka isa na rin tayo doon sa mga nandoon, ano. So napansin ko, walang mainstream, even SMNI, ah, platform. 'Di ba wala yung SMNI na channel sa YouTube dahil tinake down pero nandun yung DZAR. Take note, naka-live yung Gikan sa Masa pero hindi naka-live sa DZAR. Saan naka-live? Sa mga vloggers, sila Bisdak, Brothers Travelers, Boss Dada, Coach Oli, VMR Channel, and, in short, sa ating mga kaibigang vloggers or sa mga vloggers. Napansin ninyo? Wala ni mainstream media. Okay, so ang naisip ko diyan, kaya pala ito ang aking konklusyon diyan, kaya pala pinalipad or kaya pala nando'n sa Davao ang ating yung mga vloggers kasi for me, ako ang naisip ko diyan, PRRD and Pastor Kibuloy gave full trust sa mga vloggers, alright? 'Yun yung unang punto natin diyan. Binigay nila itong chance at, pagkakataon na ito na ipagkatiwala yung coverage 'no, nung Gikan sa Masa. Biruin ninyo malaking show 'yan, maraming nag-aantay niyan. Pangalawang punto, kaya siguro ibinigay yung tiwala sa mga vloggers, sa mga kasamahan nating vloggers kasi nga, para hindi pag-initan yung SMNI, 'di ba? Kumbaga remember 30 hindi, indefinite suspension sa SMNI. So, para malayo doon sa issue na pag-iinitan, okey, gikan sa masa yun, eh, pero platform ng mga vloggers. Ah, Hindi puwede or hindi basta-basta na, these crooks, itong nasa Congress 'no, o nasa gobyerno ipag-iinitan yung mga vloggers natin. Paano nila hahabulin yung mga vloggers, 'di ba? Wala namang franchise or whatever, hindi nila mahawakan yung mga vloggers kasi nga, may kalayaan naman yung mga, social media vloggers natin. So, kumbaga it's a good move 'no. Kung last week ang good move ay, ipinatiwala yung pamamahala ng KOJC kay Pangulong Duterte, good move yun, very bright mind 'no. Ngayon naman ay itiniwala yung coverage nung gikan sa masa sa mga social media vloggers. That is why, sabi ko nga hindi natin alam where does the gikan sa masa go after last night, kung tuloy-tuloy ba ng mga social media vloggers or parang teaser lang yon na sa susunod ay ipapalabas na sa DZAR or hindi natin alam. But one thing is for sure ang nangyari kagabi is, yun nga, una is itiniwala sa mga vloggers. Pangalawa is, because, strategic yung ginawa nila na para malayo doon sa issue na i-issue-han ng another ano, sasabihin nila, "'Di ba ano 'yan, sinuspende namin 'yang gikan sa masa, bakit kayo nag-show?" 'Di ba? So, for the Gikan sa Masa to resume their show but not on a platform where yun yung pinag-initan at yun nga, platform ng mga social media vloggers, wala silang habol dun, 'di ba? Ang galing nung ano, yung naisip nilang ganun ang gawin. Um, Maaaring sabihin nila nabayaran 'tong mga vloggers na 'to
automatic yun yung sasabihin nila. But I think for me, siguro naman hindi naman kalabisan yun, parang ano lang naman yung gratitude na, "Okey, punta kayo dito, cover niyo kami, okey, sagot namin yung ticket niyo." Hindi ko alam kung gano'n nga talaga nangyari, but, if gano'n man na nangyari, for me hindi yun bayad or hindi yun bayaran. Siyempre imbitahin mo yung tao, 'di pakainin mo, sagot mo yung pamasahe, sagot mo yung tirahan nila, but that's not considered paid or whatever, 'di ba? Yun ang ano, yun yung napansin ko dito. Another thing is, nakita ninyo yung ano, yung mga napag-usapan or mga tinalakay ni Tatay Digong and Pastor Kibuloy doon is very significant yun sa mga susunod na mga pangyayari dahil that will establish yung kung ano yung magiging rapport or ano bang tawag dun, or magiging susunod na kumbaga it will dictate the next, uh, happenings, okay. It will dictate the pace nung political landscape natin. Talaga nga naman kasi yung kasi ang talagang iniiwasan nila, yung pagsasalita ni Tatay Digong, yun yung ayaw nilang mangyari. Yung pagsasalita ni Pastor Kibuloy, 'di ba? Ah, actually nabanggit doon yung kaibahan nung sa Senado at sa Korte. Yun nga 'di ba nabanggit ni Tatay Digong na kapag sa Senado ay, ah, masusupalpal talaga or mapapahiya talaga si Pastor Kibuloy kasi nga unlike sa korte merong cross-examination at puwede ring magtanong yung sa banda ng defendant at answerable by yes or no. Pero 'pag sa Senado may prejudice na. Kumbaga, ang Senado ang magle-lead ng questioning at kung ano yung gusto nilang marinig, yun lang yung mangyayari. Hindi ka puwedeng sumagot na, ipapaliwanag mo ito kasi ganito, hindi. Hindi puwede basta ano, habang explain ka pa nga, i-interrupt ka nila, puputulin ka nila, hindi mo na masasabi yung thoughts mo. In that way, maju-judge ka na ng tao na ikaw ay guilty na or even prior to arriving to the Senate, guilting-guilty ka na. So, 'yan yung ayaw nilang alam nila, na hindi pupunta si Pastor Kibuloy, alam ni Ontiveros na hindi pupunta. Alam niya kasi 'pag pupunta dalawa yung mangyayari either mapapahiya siya, masusupalpal siya or sisirain nila yung kredibilidad niya. So, alam nila na hindi talaga pupunta si Pastor Kibuloy. Even the counsels, lawyers, alam nila 'yan sa 'pag ginagamit yung utak ng mga ano, alam nila na yun yung mangyayari. So, tama yung mga usap-usapan doon sa mga sinabi ni Tatay Digong, ah from from not showing up to yung mga sentimento ng taong bayan, na galit na yung taong bayan, 'di ba? Sinagot nga ni Tatay Digong yung question, ano yung next, where do we go from here, 'di ba? So, tuloy-tuloy lang sabi niya, may biro pa nga siya sa huli, "Hangga't hindi pa ako nag-aano ng armas ko, 'wag muna, tahimik muna tayo, prayer rally muna tayo, 'wag nating anuhin yung mga sundalo, 'wag nating sugurin." Kasi by mandate gagawin nila yung kanilang duties. So, yun lang ang napansin ko 'no, it's a good move na ang ating mga social media vloggers ang nag-cover nitong gikan sa masa na ito. Actually ako, if I would ano, respectfully recommend, mas maganda na mga vloggers na lang ang mag-cover ng gikan sa masa para malayo or mailayo sa issues na ibabato nila na naman dito kay Pastor Kibuloy and with, Tatay Digong. And I'm sure itong mga mainstream media, antayin natin. I'm not yet sure, but one thing I see here is hindi nila ipi-pick up 'yon. Kasi it's an insult para sa kanila. Kumbaga ano, magpapababa ba kami para aming kukunin itong content ng mga social media vloggers na ito, mga gano'n, 'di ba? Hindi nila, ipi-pick up yung gikan sa masa kagabi na 'yan. But let's see. Maybe, maybe not, maybe yes, but let's see. Tingnan natin. Yun lang po ang aking, komento or reaction with regard to the gikan sa masa. Panoorin na lang ninyo yung, full ano, yung full coverage,
Mamili na lang kayo kung saan ninyo gustong panoorin, sa mga, social media vloggers na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay.